Hello mga papakinggan ko, assalamualaikum. Ngayon guys, no, lapit na Ramadan, di ba? Ako excited na ako sa nalalapit na Ramadan. Alhamdulillah, kasi kumbaga nadugtungan pa yung buhay ko na maabot ko ulit yung another Ramadan. No? Kasi yung Ramadan sa amin guys is, ito yung pinaka-special na month sa amin, yung month ng Ramadan, kasi yung Ramadan is isa sa 5 haligi ng Islam, na obligasyon namin gawain yun. Obligasyon namin na gampanan yun bilang Islam. Ngayon guys, kasi dito sa mga Arabo, kasi nandito ako sa Middle East bilang OFW kadama, no? Pag dito kasi sa Middle East guys is kailangan naka-prepare na lahat. Halimbawa, kasi iba dito guys, halimbawa 1 month pa lang before ang Ramadan, maggawa na ako ng mga sambusa, ng mga chicken kubba. Oo. Ilalagay ko yan sa freezer, no? Ano yan siya, preparation para sa Ramadan. Kung mismo sa Ramadan na mismo, ready to cook na lang siya, preprituhin na lang siya. Kasi dito guys, no, pag Ramadan dito, marami kasing ihahanda sa lamesa nila. Hindi lang kanin, hindi lang ulam, hindi lang mga sweet, mga cake, hindi lang mga chai. Marami pang iba't ibang pagkain. Oo. Ako dito ko lang natutunan sa Middle East yung ganitong pamamaraan pag Ramadan dito sa mga Arabo. O talagang busy ka. O, yung masabing kahit ipahinga mo na lang, itrabaho mo pa. Iba yung kabisihan namin sa Ramadan kesa sa hindi Ramadan. Lalo pa kung yung gabi, yun yung umaga nila. Tapos yung umaga, yun yung gabi. Sa amin bilang OFW kadama, mahirap yun. Oo. Yung puyat ka sa gabi, tapos matutulog ka ng ilang oras lang. Kailangan mong gumising kasi marami pang trabaho. Yan yung mga kaibahan ng hindi Ramadan at saka Ramadan dito sa Middle East. Oo. Doon naman sa ibang mga OFW tulad sa Europe, bihira lang kasi yung may mga Muslim na ganun, na mga Muslim doon. Oo. Hindi tulad sa Middle East talaga na halos. O meron ng hindi Muslim dito, hindi yung mga residente dito. Kumbaga mga dayo lang sila. Pero ngayon, maggagawa kasi ako ng chicken kumpa. Tapos yun yung ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawain yun siya guys. Alam niyo masarap ito siya guys. No? Ako pinapangarap ko din paminsan no. Makauwi ako ng Pinas kasi ito yung mga natutunan ko dito na yung paano magluto, magluto ng iba't ibang putahe ng mga Arabo na masarap. Oh. Yung taste na panlasa niya is kumbaga yung magugustuhan ko. Mahirapan ako ng Tagalog kasi guys, alam nyo naman, Maguindanon yung host nyo. Pinipilit ko mag-Tagalog. Pasensyano niya, paminsan ko yung Tagalog ko ay matigas-tigas, no? Kasi ganito kasi yun, guys, oh. Hello again mga papadin. Pasensya na kayo, naiba na naman yung background ko. Kanina nasa kusina ako. Ngayon nandito ako sa plansahan ko, no? Kumbaga, yung sinabi ko kanina na magkaiba yung busy namin sa Ramadan kaysa hindi Ramadan. Kasi alam nyo naman yung mga amo, lalo pa kung Arabo, na kumbaga, ano talaga sila sa Ramadan guys. Ito yung pinaka 1 month na talagang busy yung mga kadama, yung mga katulong na katulad ko na nagtatrabaho dito sa Middle East. Pero bago ko simulan yung lulutuin ko, kasi yung manok guys, no, may ice pa kasi ngayon nilagay ko muna siya doon sa tubig para matanggal yung ice niya. Pero bago tayo magsimula doon, meron lang akong isa-shout out na naging kaibigan ko dito sa mundo ni Lolo Whitey noon, sa mundo niya, na malaki na yung bahay niya, 10,000 plus na, kung hindi ako nagkakamali. Oo. Kumbaga, na-appreciate ko lang na yung napanood niya yung video ko, oo, nag-comment siya kasi about OFW kasi yung video ko guys, nag-comment siya, na-appreciate ko yun, parang nakakagaan ng loob yung mga ano niya ba, mga comment niya. Oo.
Tapos nung tiningnan ko yung ano niya, yung mga video niya, namangha ako guys. Oo. Kasi ang ganda lalo pa kasi yung pangalan ng ano ng channel niya guys is Bike Tayo. Ayan si Bike Tayo guys is naga-travel siya na ang sasakyan niya lang is bike. Alam niyo sa tulad ko hindi marunong mag-bike. O tapos makakakita ako ng mga ganun na yung magaganda yung tanawin, tapos kumbaga yung mga daanan na dinadaanan niya is parang nakakatakot pero nakakaya niya. May mga video akong ipapakita guys, no, isa yan sa mga video niya na kumbaga nakita ko na ang gaganda. O mamangha ka sa mga video niya guys. O nakaka-inspire. O tulad ng kahit hindi ako nakakapunta sa lugar na yun is parang nang doon na rin ako. Kasi sa ganda ng tanawin, sa ganda ng mga view na never ko pang nakita. At saka pangalawa, parang nakikita ko doon sa video niya is pag gusto mong isang bagay, talagang may paraan. Makikita niyo dyan sa video niya o yung mga ibang clip ng video niya guys, ipapakita ko. Paano, kung gusto niyo mapanood yung buong video ni Bike Tayo guys, no? Puntahan nyo yung channel niya. Mamangha kayo sa mga video na meron siya. At sa'yo Bike Tayo. Ingat palagi. Salamat sa panunood. Salamat sa panonood ng aking mga video. Salamat din kasi kumbaga na-appreciate mo yung pagiging OFW namin dito. Maraming salamat. Ingat palagi. Sana lahat ng mga gusto mong gawain sa buhay is makamit mo. Allah bless you always. Bike Tayo. Ngayon mga papadayan, balik tayo doon sa aking lulutuin. Sa aking preparation. Ngayon, punta tayo sa kusina again, ha? Ayan na guys, yung apat na manok yan, no? Nilagyan ko ng kamatis, sibuyas, black lemon, cinnamon, laurel leaves, asin, at saka tawag dito, bitchin, magic cubes. No, ayan, papakuluan natin hanggang sa maluto yung manok. Ha? Ngayon guys, no, takpan natin siya, no? Takpan natin hanggang sa maluto siya. Ayan natin kumulo hanggang sa maluto yung manok. Ayan na yung manok guys, no? Naluto na siya. Ngayon, anuhin natin siya, tatanggalin na natin dyan. I-separate natin yung manok sa sabaw, ha? Hello mga papadayan, ayan na yung manok, naluto na siya. 1 hour ko ito siyang pinakuluan. Kailangan yung siya masyado, yung naluto siya. Kasi mamaya i-blender natin. Palamigin ko lang ito siya guys, bago ko tanggalan ng mga buto-buto at saka i-blender. Nandito naman yung sabaw ng manok. Hindi ko ito siya itatapon kasi sayang. Ilagay ko ito sa freezer kasi paminsan kailangan ko ng sabaw ng manok. At least mayroon na ako, diba? Kung itatapon mo, sayang yung yung manok. Lalo pa dito guys, no? Yung sabaw ng manok. Dito mahilig kasi sila ng mga sabaw-sabaw. Paminsan ito na yung nilalagay ko para lalo siyang sasarap guys.